Isang nakakapasong tanghali, minamaneho ng isang napakagandang dalaga ang isang malaking truck sa isang tiwangwang na kalsada. Bigla siyang hinarang ng isang grupo ng mga siga-siga na nag-uutos sa kanyang ibigay ang truck at lahat ng karga nito. Tumanggi siya. At dahil doon, sinira ang kanyang truck, binasag ang salamin, tinusok ang gulong, at pinagbabato ang katawan nito. Sumabog ang kanyang emosyon. Bumaba siya mula sa truck at sa isang kilos lang ay inilipat ang motorsiklong nakaharang sa kanyang daan, na para bang ang motor na iyon ay hindi mas mabigat kaysa sa bisikleta ng isang bata. Sino nga ba talaga ang babaeng ito? Bakit mayroon siyang lakas na imposibleng makita sa isang ordinaryong babae? Ano ang buong kwento sa likod niya? Ang araw sa katanghalian ay walang awang bumabayo, sinusunog ang aspalto ng kalsadang humahati sa isang tahimik at malawak na kapatagan. Ang hangin ay nanginginig sa ibabaw ng daan, lumilikha ng alimuom na nakakasilaw sa mata. Walang maririnig na busina, walang ugong ng ibang makina, tanging ang tuyong hangin lamang na paminsan-minsan ay nagdadala ng alikabok mula sa mga bitak ng lupa. Ang mga puno ng akasya sa gilid ng daan ay nakatayong nanlalata, ang mga dahon nito ilanta, na tila ba ayaw nang gumawa ng anumang ingay. Ang langit ay purong bughaw, walang ulap, walang anumang palatandaan kundi ang init na nagpapatahimik sa lahat. Kilala ang daanang ito sa pagiging mapanglaw, kahit na sa mga bihasang trooper. Walang karinderya, walang poste ng kuryente, at kahit signal ang telepono ay naglalaho rito. Tanging ang guhit sa abot tanaw ang naghihiwalay sa lupa at langit, tuwid at walang katapusan. Sa malayo, may manipis na alikabok na umaakyat, isang senyales na may paparating. Ngunit walang makapagsasabi kung ito ba ay tulong o panganib. Ang katahimikan, na may kasamang tensyon, ay bumabalot sa lahat, hanggang sa pati ang mga kuliglig ay nag-aatubiling mag-ingay. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, isang anino ang nagsimulang lumitaw mula sa isang likuan. Isang anino na nagdadala ng dagundong ng malaking makina, dahan-dahang papalapit, at sa likod ng alikabok na tumataas, ang mga bakal na gulong ay umiikot, dala ang isang tadhanang hindi maiiwasan. Sa likod ng manibela ng malaking truck na matatag na tumatakbo, nakaupo ang isang dalagang nagngangalang Maya. Ang kanyang mahabang buhok ay nililipad ng hangin mula sa bukas na bintana. Ang tingin ng kanyang mga mata ay kalmado ngunit mapagmatsyag. Nakasuot siya ng isang matingkad na pulang bestida na nangingibabaw sa kulay lupa at abuhin na tanawin. Ang kanyang itsura ay kapansin-pansin, ngunit hindi ito tanda ng kahinaan, bagkus ay puno ng kontrol. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela, dala ang kumpiyansang isinilang mula sa libu-libong kilometrong kanyang nalakbay. Hindi siya isang ordinaryong trooper. Ilang beses na niyang tinahak ang mga ganitong daan, mag-isa, walang kasama, walang bantay. Ang tahimik pa rin, bulong niya sa sarili, ang kanyang boses ay halos malunod sa ugong ng makina. Ngunit ang kanyang kutob, na hinasa ng panahon at karanasan, ay nagsimulang bumulong. Mayroong kakaiba sa alikabok sa malayo. Sa likuran niya, mayroong hindi pangkaraniwan. Ngunit hindi niya binilisan ang takbo, hindi rin niya ito binagalan. Patuloy lang siya sa pag-abante, nakatitig sa tuwid na daan sa kanyang harapan, handang harapin anuman ang darating ng may katahimikan, kapanatagan at isang lakas na hindi nakikita. Sumasayaw ang alikabok sa mainit na hangin habang si Maya ay patuloy sa pag-arangkada. Ang kanyang pulang bestida ay marahang iwinawagayway ng hanging pumapasok sa bukas na bintana. Sa gitna ng katahimikan ng highway, ang kanyang kapansin-pansing anyo ay naging simbolo ng katatagan, hindi ng kahinaan. Hindi siya ang tipo ng babae na umaasa sa kanyang itsura para makuha ang atensyon. Sa halip, siya ay isang taong may tiwala sa sarili sa kanyang pag-iisa. Ang bestidang iyon ay hindi pinili para magpaganda, kundi bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Matapang, buo, at ayaw magpanggap bilang ibang tao. Sa tuwing dinaraanan niya ang rutang ito, alam na alam niyang ang kanyang hitsura ay maaaring makatawag ng pansin at kung minsan, ng panganib. Ngunit kailanman ay hindi niya binago ang kanyang estilo ng pananamit dahil lamang sa takot. Sa likod ng pulang kulay na iyon ay nakatago ang isang bakal na determinasyon. Tinitigan niya ang daan ng may buong focus. Ang kanyang katawan ay relax ngunit alerto, tulad ng isang tigre na naglalakad ng payapa, ngunit handang sumunggab anumang oras. Walang bakas ng pagkabalisa sa kanyang mukha, tanging malalim na konsentrasyon.
Para sa kanya, ang highway ay hindi lamang isang ruta na nag-ugnay ng mga lugar, kundi isang larangan ng pagsubok na patuloy na naghahasa sa kanyang kaluluwa. At sa araw na ito, tulad ng mga nagdaang araw, handa siyang harapin anuman ng may buong anyo at isang pusong hindi natitinag. Ang mahabang buhok ni Maya ay tinatangay ng hangin, paminsan-minsang dumadampi sa kanyang matipunong balikat. Ang kanyang matalas na mga mata ay patuloy na sinusuri ang daan, hindi kailanman nagpapabaya kahit na mukhang kalmado. Sa likod ng manibela, hindi lamang siya isang trooper, siya ang tagapangalaga ng ritmo ng makina, ang tagapagbalanse sa pagitan ng bilis at kaligtasan. Bawat liko, bawat yugyog ng kalsada, nararamdaman niya sa pamamagitan ng kanyang mga palad na nakakapit sa manibela. Ang kanyang paghinga ay matatag, ang kanyang puso ay hindi kumakabog ng mabilis. Alam niyang ang pagpapanik ay hindi kailanman nakalutas ng anuman. Hindi pala kaibigan ang daang ito, bulong niya sa kanyang isipan. Pero hindi rin ako isang bisitang madaling talunin. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha, nagbibigay diin sa katapangang hindi kailangang bigkasin. Hindi niya kailangan ng sandata upang magmukhang malakas, ang kanyang presensya pa lamang ay sapat na para manginig ang hangin. At kahit na ang kanyang pulang bestida ay mukhang marupok sa mata ng karaniwang tao, para kay Maya, ito ay isang balaban ng kalayaan, isang simbolo na ang isang babae ay maaaring maging maganda habang nananatiling hindi magagapi. Sa gitna ng nakakapasong init at walang katapusang daan, patuloy siyang nagmamaneho, kalmado, matatag at puno ng layunin. Mula sa salamin sa gilid, isang maliit na anino ang nagsimulang lumitaw sa dulo ng kanyang paningin, isang kumpol ng mga motorsiklo na sabay-sabay na gumagalaw. Malayo pa ang distansya, ngunit malinaw ang kanilang direksyon, sinusundan ang kanyang truck. Hindi agad lumingon si Maya, tanging ang kanyang mga mata ang bahagyang sumingkit, kinukuha ang bawat detalye ng kanilang galaw sa salamin. Hindi niya binago ang bilis, hindi rin siya lumipat ng linya. Ang kanyang paghinga ay nanatiling kalmado, ngunit ang buong katawan niya ay nagsimulang maging alerto, tulad ng isang kwerdas ng gitara na dahan-dahang hinihigpitan, handang manginig. Sinasabi ng kanyang kutob na hindi ito isang ordinaryong grupo. Hindi sila nag-o-overtake, hindi sila naghihiwa-hiwalay, sila ay sumusunod. Maayos, matyaga, naghihintay ng tamang sandali. Ang alikabok na kanilang nililikha ay bumubuo ng isang manipis na ulap sa malayo. Ngunit alam ni Maya na hindi iyon ordinaryong alikabok. Iyon ay isang ulap ng bagyo na dahan-dahang papalapit. Bahagyan niyang hinigpitan ang pagkakahawak sa manibela. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghahanda. Mag-ingat, bulong niya sa kanyang isip, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa daan na tahimik na nagpapaalala sa kanya. Ang araw ay nananatiling nakakapasong, ngunit ang kapaligiran ay nagsimulang magbago, mula sa tahimik tungo sa maigting. Mula sa payapa tungo sa puno ng banta. Ang bilang ng mga motor ay patuloy na dumarami habang lumalapit ang distansya, mula 3 naging 5, tapos 7, hanggang sa 10 unit na gumagalaw sa isang masikip na pormasyon. Hindi sila nag-iingay, hindi bumubusina, tanging ang magaspang na tunog ng kanilang mga makina ang marahang humahagibis sa likod ng alikabok. Ang kanilang mga helmet ay itim na itim, ang kanilang mga katawan ay maskulado, at ang kanilang postura ay agresibo. Ngunit ang pinakapansin-pansin ay ang paraan ng kanilang pagmamaneho, organisado, na para bang isang tropa na alam ang kanilang layunin. Muling sumulyap si Maya sa salamin, ngayon ay bahagya ng nakikita ang mga mukha sa likod ng salamin ng helmet. Mga tatoo sa braso, kadena sa baywang, makakapal na leather jacket na hindi angkop sa mainit na panahon. Hindi sila mga ordinaryong motorista. Sila ay mga mangangaso. At si Maya, sinasadya man o hindi, ay naging kanilang biktima. Ngunit sa halip na pabilisin ang takbo, bahagya pa niyang binagalan na para bang binibigyan sila ng espasyo para ipakita ang kanilang tunay na hangarin. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag sa manibela. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa tuwid na daan, kundi patuloy na sinusubaybayan ang bawat galaw sa likuran. Ang hangin, na dati mainit lamang, ngayon ay parang bumibigat, tulad ng pakiramdam bago ang isang malakas na bagyo. Kapag ang langit ay tahimik, ngunit ang lupa ay nanginginig. Alam ni Maya, hindi na maiiwasan ang sagupaan. Ang tanging magagawa niya ay maghintay at maghanda. Hindi pinabilis ni Maya ang takbo ng kanyang truck,
hindi rin niya ito binagalan ng higit sa kinakailangan. Pinanatili niya ang isang matatag na bilis, sapat na mabilis para hindi magmukhang takot, sapat na mabagal para hindi mang-udyok ng padalos-dalos na kilos. Sa likod ng manibela, ang kanyang katawan ay relax, ngunit bawat kalamnan niya ay alerto, tulad ng isang tigre na naglalakad ng payapa, ngunit handang sumunggab. Alam niyang ang pagpapanik ay magbibigay lamang ng kalamangan sa kanila. Sa pamamagitan ng kanyang kahinahunan, mas malinaw niyang mababasa ang galaw ng kalaban. Ang anino ng mga motorsiklo sa salamin ay papalapit ng papalapit, ngunit hindi na siya lumingon muli. Itinuon niya ang kanyang paningin sa daan sa harapan, na para bang sinasabing, sige, lumapit kayo, pero hindi ako tatakbo. Ang kanyang paghinga ay malalim, mabagal at regular. Ang tibok ng kanyang puso ay hindi bumibilis. Marami na siyang pinagdaanan sa daang ito, at hindi ito ang unang beses na humarap siya sa panganib. Naghihintay siya, hindi dahil sa pagiging pasibo, kundi dahil sa tiwala. Kung sino ang nagkokontrol sa oras, siya ang nagkokontrol sa laban. At ang oras ngayon ay pumanig sa pasensya, hindi sa kaguluhan. Bigla, mula sa kaliwang bahagi ng truck, isang anino ang tumalon mula sa isa sa mga motorsiklong kasabay niyang tumatakbo. Isang malaking lalaki na may tattoo ng dragon na nakapulupot sa kanang braso ang naghagis ng isang malaking bato ng buong lakas. Tumama ang bato sa salamin sa gilid ng kabina na may malakas na kalabog. Agad na nabasag ang salamin, sumabog papasok na parang mga kristal na gumuho mula sa langit. Ang matatalim na piraso ay humiwa sa braso at pisngi ni Maya, nag-iwan ng mga pulang guhit na dahan-dahang dinadaluyan ng dugo. Ngunit hindi siya sumigaw, hindi biglang nagpreno, at hindi man lang lumingon sa direksyon ng nagbato. Huminto lamang siya sa paghinga sandali, pagkatapos ay muling inayos ang kanyang pagkakahawak sa manibela. Sumingkit ang kanyang mga mata, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa lalong tumatalas na pokus. Sa labas, nagtawanan ang mga humahabol sa kanya, ang kanilang mga boses ay magaspang at puno ng pang-aalipusta, na para bang nanalo na sila. Ngunit alam ni Maya na hindi ito ang katapusan. Ito ay simula pa lamang. At ang dugo sa kanyang pisngi ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi tanda na nagsimula na ang laro. Ang salamin sa gilid ng truck ay durog na durog, nag-iwan ng isang metal na balangkas na nakanganga na parang isang bukas na sugat. Ang mga piraso ng salamin ay kumikinang sa sahig ng kabina, nakikipaglaro sa sikat ng araw na matalim na tumatagos. Ilang piraso pa ang nakakapit sa gilid, marahang nanginginig sa tuwing umuugong ang makina ng truck. Agad na bumuhos ang mainit na hangin sa loob ng kabina mula sa bukas na bahagi, dala ang alikabok at amoy ng nasusunog na aspalto. Ngunit ang pinakaramdam ay ang matalas na sensasyon sa balat, ang maliliit at hindi nakikitang piraso ng salamin ay walang awang humiwa sa braso at pisngi ni Maya. Ang manipis na pulang guhit ay nagsimulang dumaloy ng dahan-dahan, bahagyang natutuyo sa init, ngunit nananatiling mahapdi. Ngunit hindi niya ito pinunasan ng kanyang kamay na puno ng pawis o nagreklamo sa pamamagitan ng isang daing. Tumingin lamang siya ng diretsyo sa unahan, tumigas ang kanyang panga, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa determinasyong nagsisimulang mabuo. Dahan-dahang dumaloy ang dugo mula sa kanyang kanang pisngi, bumaba sa kanyang panga hanggang sa halos umabot sa kanyang baba. Sa kanyang braso, malinaw na nakikita ang mga mahahabang galos sa ilalim ng kanyang pulang bestida na ngayon ay bahagyang gusot. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging ginawa niya ay abutin ang isang maliit na pulang bimpo mula sa dashboard, isang bimpo na lagi niyang dala mula pa noong una siyang magmaneho ng truck. Sa isang kalmadong kilos, idinampi niya ito sa sugat sa kanyang mukha, pinunasan ang dugo ng walang pagmamadali na para bang naglilinis lamang ng ordinaryong alikabok. Walang panginginig sa kanyang mga kamay, walang paghingang nabibitin. Ang bimpo ngayon ay may bahid ng pula, ngunit ang kanyang mukha ay muling naging malinis at ang kanyang tingin ay lalong tumalas. Hindi niya tiningnan ang sugat bilang isang kahinaan, kundi bilang isang tanda na ang hangganan ng kanyang pasensya ay sinusubok na. At para kay Maya, ang hangganan na iyon ay hindi isang pader, kundi isang panimulang linya. Sa isang kalmadong kilos na halos hindi mapansin, isinuksok ni Maya ang bimpong may bahid ng dugo pabalik sa dashboard. Hindi niya ito itinapon, hindi rin itinago. Itinabi niya ito na parang isang tahimik na saksi na aalalahanin balang araw.
Ang kanyang mga mata ay bumalik sa daan, ngunit hindi na ito ang ordinaryong daan. Ngayon, ang daan na iyon ay isang larangan ng digmaan. Ang kanyang paghinga ay nanatiling regular, ngunit may nagbago sa loob niya, tulad ng isang baga na hinihipan ng hangin. Hindi siya lumingon sa direksyon ng mga humahabol, hindi rin nagpakita ng takot. Sa halip, ang kanyang katawan ay nanigas ng may kontroladong lakas, handa para sa anumang susunod na mangyayari. Ang kanyang pulang bestida ay marahang iwinawagayway, hindi na dahil sa hangin, kundi dahil sa enerhiyang nagsisimulang kumalat mula sa loob ng kanyang katawan. Alam niyang akala nila ay nasaktan na siya, napanghinaan na ng loob. Ngunit nagkakamali sila. Ang sugat na iyon ang naging mitsa, at si Maya ay hindi kailanman naging mas handa kaysa ngayon. Sa harap ng truck, 5 malalaking lalaki ang biglang huminto sa kanilang mga motor, pinuputol ang daan ng may magaspang at aroganteng kilos. Ang kanilang mga gulong ay dumula sa aspalto, lumilikha ng makapal na alikabok na panandali ang tumakip sa paningin. Bumaba sila mula sa kanilang mga motor nang may malalapad na hakbang, nakausli ang dibdib, ang mga kamay ay maihawak na mga pamalo at kadenang metal na marahang kumakalansing. Malalaking tatoo ang nakabalandra sa kanilang mga braso at liig, dragon, bungo, makamandag na ahas, lahat ay idinisenyo para manakot. Ang isa sa kanila ay hinampas pa ang hood ng truck gamit ang kanyang kamao, humihingi ng atensyon. Napilitan si Maya na apakan ang preno ng buo. Ang mga gulong ng truck ay umiskit ng malakas, pinahinto ang dambuhalang sasakyan ilang pulgada lamang mula sa kanilang mga paa. Huminto ang truck, ngunit ang makina ay nananatiling umaandar, parahang umuungol na parang isang hayop na handang sumalakay. Sa likod ng basag na salamin, tinitigan sila ni Maya ng hindi kumukurap, malamig, kalmado, at walang bahid ng pananakot. Para sa kanya, hindi sila isang banta. Sila ay isang pagsubok lamang sa mahabang daan na ito. Ang 5 lalaki ay nakatayo sa paligid ng truck na may postura ng pananakot. Matigas ang kanilang mga balikat, nakaangat ang baba, na para bang gustong ipakita kung sino ang may kapangyarihan sa tahimik na daang ito. Malalaki ang kanilang mga katawan, puno ng kalamnan na sadyang ipinapakita, at mga mababangis na tatoo na gumagapang mula sa leeg hanggang sa kanilang likod. Nagpalitan sila ng mapanlinlang ng ngiti, puno ng kumpiyansa, dahil sa nakikitang basag na salamin ng truck at ang babaeng nakaupo sa likod ng manibela. Para sa kanila, hindi ito simpleng pagnanakaw, ito ay isang palabas. Gusto nilang namnamin ang takot, marinig ang sigaw, at makita ang biktima na sumusuko. Ang isa sa kanila ay dumura sa lupa at hinampas ang hood ng truck ng malakas na parabang naghahamon. Ang mainit na hangin ay mas lalong bumigat, hindi lang dahil sa araw, kundi dahil sa masamang intensyon na nanggagaling sa kanila. Hindi sila nagmamadali. Gusto nilang maramdaman ni Maya ang bawat segundo ng takot bago siya tuluyang sumuko. Ngunit ang hindi nila alam, ang mga mata ni Maya ay hindi nagpapakita ng takot, kundi ng isang malalim na katahimikan, tulad ng isang lawa bago ang isang tsunami. Ang pinto ng kabina ng truck ay dumagundong dahil sa malalakas na suntok mula sa labas. Ang magagaspang na kamay ay kumakatok sa metal na may brutal na ritmo, na para bang gusto nilang gibain ang bakal na pader gamit lamang ang kanilang mga kamao. Ang tunog ng mga kalabog ay umalingaw-ngao sa gitna ng mga tahimik na puno, sinisira ang katahimikan ng tanghali. Nagliparan ang alikabok sa tuwing tumatama ang mga kamao, at ang kadenang metal na iwinawasiwas ng isa sa kanila ay tumunog ng malakas na parang isang kampana ng kamatayan na masyadong maagang pinatunog. Sumisigaw sila ng walang salita, tanging mga ungol at mababangis na tawa ang umalingaw-ngaw. Ngunit sa loob ng kabina, hindi gumalaw si Maya ng padalos-dalos. Dahan-dahan lamang siyang lumingon sa direksyon ng pinto sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa pagitan ng katawan ng truck at ng mga anino sa labas. Hindi nagbago ang kanyang mukha, ngunit may nagbago sa kanyang mga mata. Hindi takot, hindi galit, kundi isang desisyon. Alam niyang oras na para magsalita. At sa isang patag ngunit matatag na boses, sinabi niya ng mahina, sapat na malakas para marinig sa gitna ng kanilang ingay, "Anong kailangan niyo?" Ang boses na iyon ay hindi nagmamakaawa. Iyon ay isang hamon na binitiwan hindi sa pamamagitan ng sigaw, kundi sa isang katahimikang mas nakakatakot kaysa anupaman. Dahan-dahang lumingon si Maya, tuwid ang kanyang liig, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga lalaki nang hindi kumukurap.
Sa kanyang mukha, walang bakas ng takot, tanging isang malalim na katahimikan tulad ng ibabaw ng dagat bago magwala ang isang bagyo. Ang kanyang katawan ay nanatiling perpektong nakaupo sa upuan ng trooper. Hindi nakayuko ang kanyang likod, hindi labis na naninigas ang kanyang mga balikat. Hindi niya ibinaba pa ang bintana, hindi rin binuksan ang pinto. Sapat na ang kanyang mga mata para magsalita, malamig, matalas, at puno ng kontrol. Ang mga lalaki na kanina'y puno ng kayabangan ay biglang natahimik, nabagabag sa titig na iyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hindi nila maintindihan kung bakit ang magandang dalaga sa likod ng basag na salamin ay nakatitig sa kanila na para bang sila ang nasa alanganing sitwasyon. Ang isa sa kanila ay kumunot ang noo, pagkatapos ay nagkatinginan sila ng kanyang mga kasama. Ngunit ang katahimikan ay sandali lamang tumagal dahil ang hiya ay nagsimulang kumain sa kanilang pagkalalaki. Hindi nila maaaring hayaan ang isang babae, lalo na't nakasuot ng bestida, na mag-alinlangan sila. Biglang, isang malakas na tawa ang sumabog, magaspang, malakas, at puno ng pang-aalipusta. Nagtawanan sila na para bang nakakita sila ng pinaka-nakakatawang biro sa buong buhay nila. Ang isa sa mga lalaki ay tinapik ang hita ng kanyang kasama habang nakaturo kay Maya na para bang sinasabing, tingnan mo, akala niya kaya niya tayong labanan. Ang kanilang tawa ay hindi lamang tanda ng kumpiyansa, kundi isang pagtatangka na takpan ang hindi komportabling pakiramdam na lumitaw kanina. Nagsimula silang mag-usap ng malakas, sinasadya para marinig ni Maya. Bumaba ka na, miss, wag mo na kaming pagurin, sigaw ng isa sa kanila habang itinaas ang kanyang kadenang metal. Saglit lang naman tayo mag-uusap, hindi magtatagal, pang-aasar ng isa pa, na sinundan ng mapanlinlang na tawa ng kanyang mga kasama. Itinuring nila itong isang maliit na palabas bago ang malaking pagnanakaw. Para sa kanila, si Maya ay isang biktima lamang na nagkamali ng piniling daan, maganda, mag-isa, at natrap. Ngunit ang hindi nila namamalayan, ang mga mata ni Maya ay hindi na nakatingin sa kanila bilang isang banta. Ngayon, tinitingnan niya sila na parang isang mga ngaso na nakatingin sa biktimang pumasok sa sarili nitong bitag. Ang kanilang tawa ay lalong lumakas, umalingaw-ngaw sa gitna ng mga puno na kanina itahimik. Nagtutulakan sila, nagsasayaw-sayawan na para bang nanonood ng isang murang palabas. Isa sa kanila ay ginaya pa ang kilos ng isang trooper ng truck na may pambabaing boses na nagpatawa sa kanyang mga kasama. Akala nila ay nakakatawa ito, isang magandang dalaga na naipit sa isang sirang truck, napapaligiran ng 5 malalaking lalaki na handang kunin ang lahat. Hindi sila nakakakita ng panganib. Ang nakikita lamang nila ay oportunidad, at sa kanilang makitid na isipan, si Maya ay isang manika na lamang na kailangan nilang alisin sa upuan. Ang hindi nila alam, o marahil ay sinasadyang baliwalain, ay ang katahimikang ipinapakita ni Maya ay hindi kahinaan, kundi konsentrasyon. Na ang kanyang kahinahunan ay hindi takot, kundi paghahanda. Na ang pulang bestida na itinuturing nilang tanda ng karupukan, ay sa katunayan isang balabal ng katapangang hindi kailangang ipagyabang. At habang sila ay nagtatawanan, si Maya ay nanatiling tahimik dahil ang taong tunay na galit ay hindi kailangang sumigaw. Kailangan niya lamang kumilos. Ang kalsada sa tanghaling iyon ay talagang tiwangwang. Walang kahit isang sasakyang dumadaan. Walang tunog ng makina mula sa malayo. Walang alikabok na nagpapahiwatig ng pagdating ng tulong. Ang langit ay nananatiling bughaw, ang araw ay patuloy na bumabayo, na para bang ang kalikasan ay ayaw makialam sa drama ng mga tao. Ang distansya patungo sa pinakamalapit na baryo ay 10-10 kilometro pa, at ang signal ng telepono, kung nagkaroon man ng pagkakataon si Maya na tingnan ito, ay matagal nang nawala. Ngunit ang nakapagtataka, hindi mukhang nag-aalala si Maya. Sa halip, tinitigan niya ang daan sa kanyang harapan ng may kahinahunan na para bang alam niyang ang pag-iisa na ito ay nagbibigay sa kanya ng ganap na kalayaan. Walang saksi. Walang istorbo. Mas mabuti. Dahil ang susunod niyang gagawin ay hindi para makita ng iba, kundi para tapusin. Huminga siya ng malalim, pagkatapos ay muling tiningnan ang 5 lalaki na abala pa rin sa pagtawa at pagtatapik sa likod ng isa't isa. Ang kanilang mga ngiti ay dahan-dahang nawala nang mapansin nilang hindi gumagalaw si Maya, hindi nagsasalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay parang mata ng agila na namarkahan na ang kanyang biktima.
At sa gitna ng nakakakilabot na katahimikan, ang tanging tunog na maririnig ay ang pagtakbo ng oras, patungo sa isang katapusan. Sandaling nanahimik si Maya, sapat na katagalan para humina ang tawa ng mga lalaki. Bahagyang sumingkit ang kanyang mga mata, hindi dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa pokus na sumanib sa kanyang intensyon. Dahan-dahang gumalaw ang kanyang kamay, hindi patungo sa busina, hindi sa telepono, kundi sa susi ng truck. Sa isang matatag na kilos, mas lalo niyang pinihit ang susi, muling pinaandar ang makina ng truck na bahagyang humina kanina. Umugong ang dambuhalang makina. Ang malalim at malakas nitong tunog ay yumanig sa lupa sa paligid ng mga gulong. Manipis na usok ang lumabas mula sa tambutso, at ang malakas na panginginig ay naramdaman hanggang sa kinatatayuan ng mga lalaki. Tumigil sila sa pagtawa. Ang isa sa kanila ay lumingon sa kanyang motor, pagkatapos ay kay Maya na may nakaangat na kilay. Ngunit hindi na sila tiningnan ni Maya. Ang kanyang paningin ay nakatuon ng diretso sa unahan, eksakto sa mga motorsiklong nakaharang sa kanyang daan. Ang kanyang paghinga ay malalim, kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Hindi siya maghihintay. Hindi siya magmamakaawa. Bubuksan niya ang sarili niyang daan. Dahan-dahan, ang kanyang kanang paa ay lumipat mula sa preno patungo sa silinyador. Hindi biglaan, kundi may kontroladong at matatag na diin. Nagsimulang gumalaw ang truck paabante. Ang mga gulong sa harap ay dahan-dahang umikot sa mainit na aspalto, ginigiling ang maliliit na bato sa ilalim nito. Ang makina ay lalong umugong, parang isang dragon na kagigising lang mula sa mahabang tulog. Nagkatinginan ang mga lalaki, nalilito sandali kung ito ba ay pananakot lamang o talagang mailakas ng loob siyang bumangga. Ang isa sa kanila ay humakbang paabante, ikinuyom ang kanyang kamao, at sumigaw, "Hoy, huminto ka." Ngunit hindi siya pinansin ni Maya. Patuloy niyang dinagdagan ang gas ng paunti-unti hanggang sa ang truck ay tuluyang umabante, mabagal, ngunit hindi mapipigilan, patungo sa mga motorsiklong nakaparada ng pahalang sa gitna ng daan. Nagsimulang umakyat ang alikabok sa ilalim ng malalaking gulong. Nanginig ang hangin at sa unang pagkakataon, nagsimulang magkabitak-bitak ang kumpiyansa ng mga lalaki. Dahil sa harap nila ay hindi na isang dalagang kayang takutin, kundi isang bakal na makina na kontrolado ng isang hindi matitinag na kalooban. Ang tawa ng mga lalaki na kanina ay umalinggaw-ngaw ay naging sigaw ng galit. Hindi nila inaasahan na ang dalagang itinuring nilang mahina ay may lakas ng loob na paandarin ang dambuhalang truck patungo sa kanila. Ang isa sa kanila ay sinipa ang gulong ng truck na nagsisimula ng gumalaw na para bang gusto niyang pigilan ang pag-abante ng toni-toneladang bakal gamit lamang ang kanyang paa. "Putangina, akala mo ba nagbibiro kami?" sigaw niya, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at hiya. Ang iba ay tumakbo para iligtas ang kanilang mga motor, hinihila ang mga ito paatras ng nagmamadali. Ngunit ang kanilang kilos ay magulo, walang koordinasyon, walang plano. Nagpanik sila, at sa kanilang pagkataranta, gumuho ang kanilang pagiging siga na parang isang marupok na pader. Nagsimula silang magsigawan sa isa't isa, nagsisisihan, ang kanilang mga boses ay nagsasapawan sa ugong ng makina ng truck na papalapit ng papalapit. Isa pa sa kanila ay nadula sa maalikabok na lupa, na paupo. Ang kanyang mukha ay puno ng takot na hindi na maitago. Nang walang pag-aalinlangan, inilabas ng mga lalaki ang kanilang galit sa pamamagitan ng karahasan. Ang malalaking bato na kanina iginamit lamang para manakot ay ngayon ay walang awang inihagis sa katawan ng truck. Malalakas na kalabog ang naririnig sa tuwing tumatama ang bato sa metal, nayupi ang pinto, nabali ang salamin sa gilid, at lalong nagkabitak-bitak ang salamin sa harap. Isa sa kanila ang naglabas ng isang malaking balisong mula sa likod ng kanyang jacket, pagkatapos ay brutal na sinaksak ang gulong sa kaliwang harapan hanggang sa lumabas ang hangin na may matinis na sitsit. Dahan-dahang lumambot ang gulong, bahagyang tumagilid ang truck. Hindi sila nasiyahan sa paninira lamang. Gusto nilang siguraduhin na hindi makakataka si Maya. Na may mabangis na mukha at hinihingal na paghinga, pinagtulungan nilang saktan ang truck mula sa lahat ng anggulo, sipa, suntok, hampas ng kadenang metal. Lahat ay ibinuhos sa katawan ng bakal na ngayon ay puno ng sugat. Ang usok mula sa tambutso ay humalo sa makapal na alikabok, lumilikha ng isang manipis na ulap sa paligid ng nasirang truck. Ngunit sa likod ng basag na salamin, nanatiling tahimik si Maya.
Dahil alam niyang bawat suntok na kanilang ibinibigay ay hindi isang tagumpay. Iyon ay ang kanilang huling sigaw bago ang sarili nilang pagkawasak. Ang truck ni Maya ngayon ay puno ng mga sugat, yupi-yupi ang katawan, ang salamin sa harap ay parang sapot ng gagamba, bali ang salamin sa kanang gilid, at flat na ang gulong sa kaliwang harapan dahil sa saksak. Manipis na usok pa rin ang lumalabas mula sa tambutso, ngunit ang makina ay tahimik na mula nang muli itong patayin ni Maya. Ang alikabok ay dumikit sa bawat nasirang bahagi ng metal, na para bang ang kalikasan ay nakikidalamhati sa kalupitang naganap. Sa loob ng kabina, mas mainit ang pakiramdam kaysa kanina, hindi lamang dahil sa sikat ng araw, kundi dahil sa galit na nagsisimulang mag-alab ng walang tunog. Nakaupo pa rin si Maya sa kanyang pwesto, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na relax. Ang kanyang mga kalamnan ay nanigas, ang kanyang panga ay tumigas, at ang kanyang mga mata, na kanina'y kalmado, ngayon ay naglalabas ng isang matalas na apoy na hindi maaaring baliwalain. Tinitigan niya ang pinsala sa kanyang paligid, hindi nang may kalungkutan, kundi nang may determinasyong lalong tumitibay. Bawat yupi sa kanyang truck ay isang itim na tala na kailangang bayaran, hindi nang may puot, kundi nang may katarungang iukit gamit ang sariling mga kamay. Sa wakas, binuksan ni Maya ang pinto ng kabina nang may dahan-dahan ngunit tiyak na kilos. Umingit ang bisagra, isang tunog na malinaw na narinig sa gitna ng katahimikang muling bumalot sa daan. Humakbang siya pababa. Ang kanyang pulang bestida ay bahagyang iwinagayway ng hangin na nagdadala ng amoy ng nasusunog na aspalto at alikabok ng metal. Ang mga sugat sa kanyang pisngi at braso ay basa pa rin ang dugo na hindi pa natutuyo, ngunit hindi na niya ito pinunasan. Ang dugo na iyon ay naging bahagi na ng kanyang anyo. Isang simbolo na siya ay nasaktan, ngunit hindi pa natatalo. Ang mga lalaki, na kanina iabala sa pagdiriwang ng kanilang tagumpay, ay biglang natahimik. Tinitigan nila si Maya na nakatayo ng tuwid sa maalikabok na lupa. Ang kanyang katawan ay balingkinitan, ngunit puno ng lakas. Ang kanyang mga mata ay matalas, parang talim ng kutsilyo. Ang isa sa kanila ay kinakabahang tumawa, sinusubukang takpan ang hindi komportableng pakiramdam na nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit walang pakialam si Maya. Humakbang lamang siya paabante, isang hakbang, pagkatapos ay dalawa. At sa bawat hakbang na iyon, ang galit na matagal na niyang pinigilan ay dahan-dahang nagiging isang lakas na handang sumabog. Ang ekspresyon sa mukha ni Maya ay hindi na nagpapakita ng kalmadong pasensya. Isang apoy ng galit ang malinaw na nag-aalab sa kanyang mga mata, hindi bilang isang mabangis na pagsabog ng emosyon, kundi bilang isang kontroladong apoy na isinilang mula sa pagkataong nyurakan. Ang kanyang mga labi ay hindi nanginginig, ang kanyang paghinga ay hindi humahabol, ngunit ang buong katawan niya ay naglalabas ng isang lakas na nagpabigat sa hangin sa paligid. Hindi siya sumigaw, hindi nagbanta, nakatayo lamang siya sa gitna ng daan na may sugat sa mukha at gusot na pulang bestida. Gayunpaman, ang aura ng kanyang presensya ay kasing lakas ng isang bagyo na handang manalasa. Ang mga lalaki na kanina'y puno ng kayabangan ay nagsimulang umatras. Ang kanilang primitibong kutob ay bumubulong, hindi ito isang ordinaryong biktima. Sinubukan nilang pigilan ang kanilang ngiti, sinubukang tumawa muli, ngunit ang tawang iyon ay namatay sa kanilang mga lalamunan. Dahil sa mga mata ni Maya, wala nang lugar para sa pang-aalipusta. Ang mayroon na lamang ay isang desisyon. At ang desisyon na iyon ay buo na. Ang kanyang pulang bestida ay marahang iwinawagayway ng hangin ang tanghali na ngayon ay parang mas malamig, na para bang ang kalikasan ay humihinto rin sa paghinga. Ang kanyang balingkinitang katawan ay nagpapakita ng kanyang natural na hubog, ngunit wala nang nangahas na tingnan siya ng may pagnanasa. Ngayon, tinitingnan nila siya bilang isang lakas na nagkatawang tao sa anyo ng isang babae. Hindi niya sinubukang takpan ang kanyang katawan, hindi rin niya naramdamang kailangan niyang ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng mga salita. Dahil ang kanyang presensya pa lamang ay sapat ng babala. Humakbang si Maya paabante, paisa-isang hakbang, walang ingay, walang pag-aalinlangan. Bawat tapak ng kanyang paa sa mainit na aspalto ay parang isang dagundong ng martilyo na kumakatok sa pintuan ng tadhana ng mga lalaking iyon. At sa likod ng kanyang mga kalmadong hakbang, ang lakas na matagal na niyang itinatago, isang lakas na hinasa sa loob ng maraming taon sa katahimikan, ay nagsimulang dumaloy sa bawat ugat niya. Hindi na siya ang dalagang inakalang mahina, siya ay ang bagyong dumarating ng walang tunog.
At ngayon, dumating na ang oras para ipakita kung sino talaga ang may kapangyarihan sa daang ito. Matatag na lumakad si Maya papalapit sa unang motorsiklo na nakaparada ng pahalang sa gitna ng daan, ang pinakamalaking motor na pag-aari ng pinakamabangis sa kanila. Ang gulong sa harap ay marahang umiikot pa, ang kadenang metal ay nakasabit pa sa manibela na parabang naghahamon. Ngunit hindi tiningnan ni Maya ang may-ari nito. Tiningnan niya lamang ang motor pagkatapos ay huminto sa harap nito. Sa isang kalmadong kilos na puno ng nakatagong lakas, bahagya siyang yumuko. Ang kanyang dalawang kamay ay mahigpit na humawak sa manibela at sa likurang upuan. Nanigas ang mga kalamnan sa kanyang braso, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling patag. Walang ekspresyon ng labis na pagsisikap, walang ungol. Na para bang ang pagbuhat sa isang motor na may bigat na daan-daang kilo ay hindi mas mahirap kaysa sa pag-angat ng isang baso ng tubig. At sa isang tuloy-tuloy na kilos, binuhat niya ang buong motor mula sa lupa. Ang mga gulong sa harap at likod ay sabay na umangat, lumutang sa hangin sandali bago bahagyang umikot ang kanyang katawan. Walang tigil, walang pag-aalinlangan, inihagis ni Maya ang motor sa gilid ng daan nang mailakas na nagpasigaw sa metal. Ang katawan ng motor ay tumama sa isang tuyong puno sa gilid ng daan na may malakas na kalabog, baluktot ang manibela, yupi ang tambutso, tanggal ang salamin, at ang makina ay nahati mula sa balangkas nito. Makapal na alikabok ang umakyat at ang mga natirang langis ay tumapon sa lupa, lumilikha ng isang itim na mansa na hindi madaling mawawala. Natahimik ang mga lalaki, ganap na natahimik. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas, ngunit walang ni isang tunog na lumabas. Nagkatinginan sila na para bang naghahanap ng kumpirmasyon. Totoo ba ito? Ang isa sa kanila ay kinusot ang kanyang mga mata, umaasang ito ay isang ilusyon lamang ng tanghali. Ngunit hindi, ang motor ay talagang wasak, at si Maya, nang walang sinasabing isang salita, ay humarap na sa susunod na motor. Sa kanyang mukha, walang ngiti ng tagumpay, walang pang-aalipusta. Tanging ang kahinahunan ng isang taong alam na alam ang dapat gawin, at hindi hihinto hanggat hindi natatapos ang lahat. Walang tigil, lumipat si Maya sa pangalawang motor, mas maliit, ngunit siyang pinakanakaharang sa gitna ng daan. Hindi na niya kailangang mag-isip, hindi na kailangang timbangin. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa manibela at sa likurang upuan ng may katiyakan. Bahagyan niyang ibinaluktot ang kanyang katawan, pagkatapos ay binuhat ito. Madaling umangat ang motor na para bang gawa sa karton, hindi sa bakal. Sa isang tuloy-tuloy na pag-ikot ng kanyang katawan, inihagis niya ito patungo sa isang tuyong kanal sa kanang bahagi ng daan. Isang malakas na pagtama ang narinig, natanggal ang makina, tumilapon ang gulong, nabali ang tambutso na parang isang tuyong sanga. Muling umakyat ang alikabok, mas makapal ngayon, binabalot ang hangin ng isang kulay kape na ulap na dahan-dahang namuo sa mga mukha ng mga lalaking tulala. Sumunod ang pangatlo at pang-apat na motor sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi binagalan ni Maya ang kanyang ritmo. Bawat kilos ay ginawa ng may perpektong kahusayan, walang labis na drama, walang sigaw. Binuhat niya ang pangatlong motor na parang nagbubuhat ng isang basket, pagkatapos ay inihagis ito sa isang malaking bato sa gilid ng daan hanggang sa ang katawan nito ay nayupi ng husto. Ang pang-apat na motor ay hindi man lang nakatapak sa lupa ng buo. Inihagis niya ito bago pa man niya ito mailapag, na nagpalutang dito sandali sa hangin bago bumagsak sa ibabaw ng unang motor na wasak na. Apat na motor ngayon ang nakahandusay, walang silbi. Ang kanilang mga metal ay baluktot, ang kanilang mga makina ay sira, walang ni isa man sa kanila ang maaaring paandarin pa. At sa gitna ng pagkawasak na iyon, nakatayo ng tuwid si Maya, regular pa rin ang kanyang paghinga. Ang kanyang katawan ay hindi labis na pinagpawisan, na para bang katatapos lang niya ng isang magaan na gawaing bahay. Ang mga lalaki ay nakatayo lamang na parang mga estatwa, nakanganga ang bibig, nanlalaki ang mga mata, hindi makapaniwala na ang ganoong klaseng lakas ay maaaring magmula sa isang dalagang nakapulang bestida na una nilang inakalang isang madaling biktima. Ang mga lalaki ay nanigas sa kanilang kinatatayuan, na para bang huminto ang oras kasabay ng pagkasira ng kanilang mga motor. Ang kanilang mga bibig ay nakabukas ng malapad, ngunit walang tunog na lumalabas, tanging ang maikling at hinihingal na paghinga na nagbabanggaan sa gitna ng katahimikang ngayon ay nakakakilabot. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki,
hindi kumukurap, na para bang natatakot silang mawala sa paningin ang anyo ni Maya na ngayon ay nakatayo sa gitna ng daan na parang isang personifikasyon ng katarungan na bumaba mula sa langit. Ang isa sa kanila ay itinaas ang kanyang nanginginig na kamay, na para bang gustong hawakan ang hangin para siguraduhing hindi ito isang panaginip. Ngunit hindi, ang mga yuping metal, ang alikabok na dumikit sa kanyang mukha, at ang lamig na gumagapang sa kanyang likod ay pawang totoong-totoo. Sila, nakaraniwang nananakot sa mga tao sa highway, ngayon ay sila ang pinakatinatakutan. At sa kanilang katahimikan, ang pagiging siga na dati nilang ipinagmamalaki ay dahan-dahang gumuho, pinalitan ng isang takot na hindi na maitago. Ang isa sa mga lalaki, ang pinakamataba na may tatoo ng umuungo na tigre sa braso, ay sa wakas nagsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos isang bulong. Impossible. Hindi maaaring mangyari ito, sabi niya ng dahan-dahan, na para bang kinakausap ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin kay Maya, sinusubukang maghanap ng butas, ng kahinaan. Ngunit ang nakikita lamang niya ay isang hindi matitinag na kahinahunan. Panaginip lang to. O isang ilusyon. Sino? Sino ka ba talaga? Ang kanyang boses ay nabasag sa dulo ng pangungusap, na para bang ang kanyang pag-asa na makahanap ng isang makatwirang sagot ay naglaho na. Hindi na siya nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak, ang kanyang dibdib ay sumisikip, at ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig. Ang iba ay nakatingin lamang, maputla ang kanilang mga mukha, naninigas ang kanilang mga katawan. Dumating sila para magnakaw, para manakot, para maghari. Ngunit ngayon, alam na nila na hindi sila ang mga ngaso. Sila ang biktima na ngayon lang napagtanto kung gaano kalaki ang predator na humaharang sa kanila. Ang pinakabata sa mga lalaki, isang teenager pa lamang na may hindi pa tapos na tatoo sa braso, ay biglang napaluhod sa mainit na aspalto. Ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto, ang kanyang paghinga ay hinihingal. Pagkatapos, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy ng walang tigil. Hindi siya umiiyak ng malakas, tanging mga mahinang hikbi na nabibitin, na para bang ang lahat ng tapang na kanyang inipon ay nawasak sa isang iglap. Ang kanyang mga kamay ay mahinang nakakuyom sa maalikabok na lupa, ngunit wala nang natitirang lakas para bumangon. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nakatingin kay Maya, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na takot, tulad ng isang bata na ngayon lang napagtanto kung gaano kalupit ang mundo. Sumama siya dahil sa barkada, dahil gusto niyang ituring na siga ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ngayon, ang tanging gusto niya ay maglaho, bumalik sa bahay, sa iyakap ng kanyang ina, sa kabataang hindi niya naman talaga iniwan. Nakatayo si Maya sa gitna ng daan, bahagyang gusot ang kanyang pulang bestida. Ang sugat sa kanyang pisngi ay nagsisimula ng matuyo, ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling matalas at puno ng kontrol. Ang kanyang anino ay humahaba sa ilalim ng sikat ng araw, na para bang sumanib na sa kalsada mismo, na para bang siya ay bahagi ng lupa, ng hangin, ng katarungang matagal ng nanahimik. Hindi siya agad nagsalita, binibigyan ng oras ang kanilang takot na tuluyang meresap. Ang hangin na kanina ay mainit ay ngayon ay parang lumamig dahil sa takot at kasalanang sila mismo ang lumikha. At nang sa wakas ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay mababa, kalmado, ngunit tumatagos hanggang sa buto. Ngayon, anong kailangan niyo sa akin? Ang tanong na iyon ay hindi isang imbitasyon para sa negosasyon. Ito ay isang utos. Isang utos na aminin nila kung sino talaga ang nakatayo sa harap nila, at kung anong kapalaran ang nararapat sa kanila, matapos mangahas na guluhin ang daan na hindi sa kanila. At sa isang pangungusap na iyon, lahat ng kapangyarihan ay lumipat, mula sa 5 mayabang na lalaki patungo sa isang babaeng tahimik na nagdadala ng bagyo. Tinitigan ni Maya ang mga lalaki nang hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Ang kanyang mga mata ay hindi na mata ng isang trooper ng truck na dumadaan lamang, kundi mata ng isang tagapagbantay ng daan na nakakita na ng napakaraming kawalang katarungan at ngayon ay nagpasya ng kumilos. Sa likod ng kanyang katahimikan, mayroong isang otoridad na hindi kailangang bigkasin, isang lakas na hindi kailangang ipagyabang. Hindi nangahas ang mga lalaki na tingnan siya ng diretsyo. Ang kanilang mga tingin ay umiiwas, bumabagsak sa maalikabok na lupa, sa mga wasak na motor, sa kanilang sariling mga kamay na ngayon ay parang nanghihina. Sila, na kanina'y puno ng tawa at pang-aalipusta, ngayon ay nakatayo o nakaupo lamang,
tulad ng pinakabata, sa isang nakakahiyang katahimikan. Wala nang magagaspang na salita, wala nang banta. Ang natitira na lamang ay ang kahihiyang sumusunog mula sa loob at ang takot na nagtatali sa kanilang mga paa ng mas mahigpit kaysa sa anumang lubid. Isa-isa, sila ay napaluhod. Hindi dahil inutusan, hindi dahil pinilit, kundi dahil ang kanilang sariling mga katawan ay hindi na kayang dalhin ang bigat ng takot na dumadagan sa kanilang dibdib. Ang pinakamataba ay yumuko ng husto, ang kanyang noo ay halos dumikit sa lupa. Ang kaninang pinakamabangis ay ngayon ay yakap-yakap ang kanyang mga tuhod, nanginginig ng walang tigil. Hindi sila nagmakaawa sa pamamagitan ng mahahabang salita, tanging ang wika ng kanilang katawan ang nagsasalita, marahang nakaangat ang mga kamay, nakayuko ang ulo, nabibitin ang paghinga. Alam nilang ang paglaban pa ay pagpapakamatay. At sa kanilang abang katahimikan, nakita ni Maya hindi ang tagumpay, kundi ang kahihinatnan. Ang kahihinatnan ng kayabangan, ng karahasan, ng ugaling pagmamaliit sa mahina. Hindi siya ngumiti, hindi rin nagpakita ng labis na awa. Naghintay lamang siya, dahil ngayon ay kanilang pagkakataon na ipakita kung karapat-dapat ba silang bigyan ng isa pang pagkakataon, o nararapat lamang na parusahan ng daan mismo. Dahan-dahang naglakad si Maya pabalik sa kanyang truck. Ang kanyang mga hakbang ay kalmado ngunit matatag na para bang bawat yapak niya sa mainit na aspalto ay nag-iiwan ng selyo ng katarungan. Hindi siya lumingon. Hindi na kailangan, alam niyang hindi sila tatakbo. Sa likurang bahagi ng truck, sa gitna ng mga nakatambak na lubid at mga gamit pang emergency, kinuha niya ang isang makapal na lubid na gawa sa nelon. Luma na ang lubid, ngunit matibay, isang alaala ng mga mahahabang biyahe na kanyang nalakbay. Inikot niya ito ng maisanay na kilos, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapokus, ang kanyang isip ay malinaw. Walang paghihiganti sa kanyang mga kilos, tanging katiyakan, kailangan niyang siguraduhin na hindi sila makakatakas bago dumating ang pananagutan. Ang hangin ng tanghali na kanina'y mainit ay ngayon ay parang mas payapa, na para bang ang kalikasan ay humihinga na rin ng maluwag matapos humupa ang bagyo ng emosyon. Muling hinarap ni Maya ang 5 lalaki. Ang lubid sa kanyang kamay ay nakalaylay, ngunit para sa kanila, ito ay parang isang kadena ng kaparusahan. Isa-isa, nang walang ingay, walang paglaban, ang mga lalaki ay pinatayo, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng titig ni Maya na sapat na para hindi tumanggi ang kanilang mga tuhod. Itinali niya ang kanilang mga kamay sa likod gamit ang isang buhol na maayos, ngunit hindi matatanggal. Pagkatapos, sa isang lakas na ikinagulat nila, hinila niya sila patungo sa isang malaking puno sa gilid ng daan, isang matandang puno ng nara na may makapal na katawan na nilulumot, na para bang nakasaksi na ito ng maraming krimen at ngayon ay saksi ng katarungan. Doon, isa-isa niyang itinali ang kanilang lubid sa katawan ng puno. Sapat na maluwag para hindi sila masaktan, ngunit sapat na mahigpit para walang makatakas. Sila ay naupo ng magkakasunod, ang kanilang mga likod ay nakasandal sa magaspang na balat ng puno. Nakayuko ang kanilang mga ulo, mabigat ang kanilang paghinga dahil sa hiya at takot. Walang ni isa man sa kanila ang nangahas na tingnan si Maya. Alam nila na sinuman ang dumating pagkatapos nito, pulis, residente, o kahit anghel, hindi na sila makakapagsinungaling. Natalo sila, hindi ng sandata, kundi ng isang katapangang tahimik nilang inakalang imposibleng taglayin ng isang babaeng nakapulang bestida. Walang lumaban. Kahit ang anino ng paglaban ay hindi nakita sa kanilang mga mukha. Alam na nila kung sino na ngayon ang may kapangyarihan sa daang ito. Hindi na lakas ng kalamnan o dami, kundi isang matatag at kalmadong kalooban na hindi masisira ng banta o karahasan. Sandaling tumayo si Maya sa harap nila, tinitiyak na maayos ang pagkakatali, pagkatapos ay tinitigan ang kanilang mga mukhang maputla at nanlalata ng walang labis na emosyon. Hindi niya naramdamang nanalo siya, hindi rin niya naramdamang kailangan pa silang parusahan. Sapat na ito, sapat na para hindi sila makatakas. Ang iba pa, hahayaan na niya sa batas. O kung mananahimik ang batas, hahayaan niyang ang daang ito ang makaalala. Humarap siya at bumalik sa kanyang truck, naupo sa hagdanan ng kabina habang naghihintay. Mas kalmado na ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling alerto. Dahil sa mga daang tulad nito, walang tunay na natatapos hanggat hindi pa ito tuluyang natatapos.
Hindi nagtagal matapos mamuo ang alikabok at muling umihip ang hangin, isang tunog ng ibang makina ng truck ang narinig mula sa malayo. Isang lumang asul na truck ang bumagal habang papalapit sa lugar, pagkatapos ay dahan-dahang huminto sa gilid ng daan. Ang trooper, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na mailuma at maruming sombrero at makapal na bigote, ay sumilip mula sa bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakitang hindi pangkaraniwang tanawin, 5 lalaking nakatali sa isang puno, 4 na wasak na motor na nakakalat, at isang dalagang nakapulang bestida na kalmadong nakaupo sa isang sirang truck. Dahan-dahan siyang bumaba, nag-aalangan, pagkatapos ay maingat na lumapit kay Maya. "Ayos ka lang, Ineng?" tanong niya ng mahina. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala, ngunit may kasama ring paghanga. Tumango lamang si Maya, pagkatapos ay kalmadong ipinaliwanag ang nangyari ng walang drama, walang reklamo. Nakinig ang trooper habang tumatango-tango. At nang hindi hinihiling, kinuha niya ang isang bote ng mineral water mula sa kanyang maliit na bag at ibinigay ito kay Maya. Pagkatapos nito, agad niyang kinuha ang kanyang telepono, at kahit na mahina ang signal, nagtagumpay siyang tawagan ang pinakamalapit na istasyon ng pulis. Nakatayo ang trooper ng truck sa tabi ni Maya. Ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang sumusulyap sa mga nakataling lalaki, ang kanyang mukha ay pinaghalong gulat, paghanga at ginhawa. Hindi siya gaanong nagsalita, paminsan-minsan lamang tumatango, na para bang pinoproseso ang pambihirang pangyayaring nasaksihan niya. Ang kanyang magaspang na mga kamay, na kinalyo na ng ilang dekada ng pagmamaneho, ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa emosyong hindi maipahayag sa salita. Tinitigan niya si Maya na kalmadong umiinom ng tubig mula sa boteng ibinigay niya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang hiya, hindi para kay Maya, kundi para sa kanyang sarili na matagal nang iniisip na ang mga babae ay hindi nababagay sa mga highway na tulad nito. Ngunit sa araw na ito, isang babae ang nagligtas sa daang ito mula sa kasamaan. Wala siyang sinabi, huminga lamang ng malalim, pagkatapos ay tumayo at nagbantay sa tabi ng truck ni Maya bilang isang tahimik na pagpapakita ng pakikiisa na mas makabuluhan kaysa sa 1,000 papuri. Hindi nagtagal matapos ang tawag sa telepono, isang mahinang tunog ng sirena ang narinig mula sa malayo. Dahan-dahan, ito ay lalong lumilinaw, lalong lumalapit. Isang ulap ng alikabok ang umakyat sa dulo ng kalsada, nagpapahiwatig ng pagdating ng isang grupo ng mga mobile patrol ng pulisya. 2 sasakyan ng pulis ang mabilis na humarurot, pagkatapos ay biglang huminto na may umiskit na preno. Ilang pulis ang mabilis na bumaba, hawak ang kanilang mga baril, ang kanilang mga mukha ay alerto. Ngunit nang makita nila kung sino ang nakaupo sa truck at kung sino ang nakatali sa puno, ang kanilang ekspresyon ay nagbago mula sa pagiging handa tungo sa pagkagulat. Pagkatapos ay nagbago muli tungo sa ginhawa. Ang isa sa mga opisyal ay lumapit kay Maya, tinitigan siya ng may buong paggalang. "Matagal na naming tinutugis ang mga iyan," sabi niya ng mahina. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. "Mga wanted yan, mga hold-upper ng truck na nanggugulo sa rutang ito sa loob ng ilang buwan." Tumango lamang si Maya. Hindi kumuha ng papuri, hindi rin humingi ng gantimpala. Para sa kanya, sapat na dumating ang mga pulis, sapat na natapos ang krimen sa araw na iyon. At sa gitna ng init ng tanghali na nagsisimula ng humupa, sa wakas ay dumating ang katarungan, hindi sa pamamagitan ng dagundong, kundi sa mga tiyak na hakbang na hindi maiiwasan. Sa maikling panahon, ang lugar na kanina'y tahimik ay naging sentro ng aktibidad. Mabilis na kumilos ang mga pulis, siniguro ang mga suspect, kinuhanan ng litrato ang pinsala sa truck ni Maya, at itinala ang bawat detalye ng pangyayari mula sa mga saksi, kabilang na ang trooper ng truck na unang dumating. Sinagot ni Maya ang lahat ng tanong ng may kahinahunan, kalinawan at walang drama. Hindi siya nagdagdag, hindi nagbawas, inihayag lamang niya ang mga katotohanan. Nakikinig ang mga pulis ng may buong atensyon, paminsan-minsan ay nagpapalitan ng tingin na puno ng paghanga. Alam nilang ang paghuli sa 5 lalaking ito ay hindi madaling bagay. Ang grupo ay kilalang madulas, malupit at laging nakakataka sa batas. Ngunit sa araw na ito, natalo sila, hindi sa pamamagitan ng isang lihim na operasyon o malaking pagsalakay, kundi ng isang babaeng trooper ng truck na piniling manahimik hanggang sa masubok ang kanyang hangganan. Isang batang pulis ang bumulong pa sa kanyang kasama, mag-isa lang siya,
tapos 5 sila. Paanong nangyari yon? Nagulat at humanga ang mga pulis, hindi lamang dahil sa katapangan ni Maya, kundi dahil sa paraan niya ng pagkontrol sa sitwasyon nang hindi nawawala sa sarili. Walang labis na emosyon, walang bulag na galit. Ang lahat ng kanyang kilos ay may sukat, mahusay at puno ng responsibilidad. Agad nilang napagtanto na ang mga lalaking ito ay hindi basta-basta. Ang kanilang pagkakakilanlan ay tumugma sa listahan ng mga wanted na matagal nang gumugulo sa kanilang hanay, mga hold-upper ng truck na tumatawid ng probinsya, nananakit ng mga trooper, naninira ng sasakyan, at pinaghihinala ang sangkot pa sa mga kaso ng malubhang pananakit. Ilang mga biktima noon ang hindi nangahas magsalita dahil sa patuloy na pananakot. Ngunit ngayon nagbago ang lahat. Sa pagkakahuli sa kanila, ang kanilang network ng krimen ay maaaring mabuwag hanggang sa ugat. At lahat ay nagsimula sa isang desisyon ni Maya, hindi tumakbo, hindi sumuko, kundi manindigan at gumanti ng mailakas na hindi nila inaasahan. Sa mata ng mga pulis, si Maya ay hindi lamang isang saksi. Siya ay isang bayaning tahimik na nagbalik ng kapanatagan sa mga daan na matagal ng pinagharian ng takot. Dinala si Maya sa istasyon ng pulis, hindi bilang isang suspect, kundi bilang pangunahing saksi sa isang kaso na ngayon ay naging prioridad. Doon, sumailalim siya sa isang maikling pagsisiyasat, nagbigay ng pahayag ng may kahinahunan at tinanggihan ang alok na dalhin sa ospital. Kahit na ang mga sugat sa kanyang mukha at braso ay hindi pa gaanong nalilinis, isa lamang ang kanyang hiling, na maayos agad ang kanyang truck para maipagpatuloy niya ang kanyang biyahe. Ang mga pulis ay trinato siya ng may buong paggalang, hindi dahil sa kanyang pambihirang lakas, kundi dahil sa kanyang kahinahunan at integridad na bihira ng makita. Walang atensyon mula sa media ang kanyang hinanap, walang papuri ang kanyang inasahan. Para sa kanya, naipatupad na ang katarungan at sapat na iyon. Matapos ang proseso ng administratibo, personal siyang pinuntahan ng hepe ng pulisya. Ang kanyang mukha ay puno ng tapat na paghanga. Malaki ang utang na loob namin sayo, sabi niya ng mahina. At gusto naming mag-alok ng isang bagay na karapat-dapat sayo. Humanga ang hepe ng pulisya sa katapangan, lakas at kahinahunan ni Maya. Inanyayahan niya itong sumali sa Special Forces ng pulisya bilang isang tagapagsanay ng self-defense o kahit bilang isang operatiba. Sinabi niyang kailangan ng bansa ang mga taong tulad ni Maya, kalmado sa ilalim ng pressure, malakas ng walang labis na karahasan at matapang ng hindi kailangang mag-ingay. Ngunit si Maya ay ngumiti lamang ng bahagya, pagkatapos ay marahang umiling. Salamat po, sabi niya ng may malumanay ngunit matatag na boses. Pero hindi ko po matatanggap. Ang landas ko ay wala sa likod ng uniforme, kundi sa likod ng manibela. Nangako siyang kung kakailanganin siya balang araw, darating siya ng walang hinihinging kapalit, walang kondisyon. Ngunit pinili niyang manatiling isang trooper ng truck, isang malayang babae na tumatahak sa mahahabang kalsada na may pusong hindi nabibili at prinsipyong hindi natitinan. At sa pamamagitan nito, bumalik siya sa kanyang truck, na ngayon ay pansamantalang naayos na, at ipinagpatuloy ang kanyang biyahe. Iniwan niya sa kanyang likuran hindi lamang ang mga talunang siga, kundi isang alamat na tahimik na ikukwento ng mga trooper sa bawat terminal, sa bawat karinderya sa gilid ng daan, sa bawat tahimik na gabi. Mula sa kwento ni Maya, natutunan natin na ang tunay na lakas ay hindi lamang tungkol sa kalamnan, kundi tungkol sa katapangan, dignidad, at desisyong hindi yumuko sa kawalang katarungan. Kahit na mag-isa sa gitna ng isang tiwangwang na daan, hindi siya humingi